I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli tayong magkakaroon ng ating daily words of encouragement. Sa gabi pong ito, ang Panginoon ang mag-bless sa atin. Let's pray. Bago po natin basahin ang salita ng Diyos. Ang Diyos, pagpalaan niyo yung salita na aming pag-aaralan. Bigyan niyo po lumili kami ng words of encouragement at prinsipyo na pwede namin gamitin para sa pang-araw-araw naming buhay. Pagpalaan niyo lahat na kinig, O Diyos, at kasama po ng kanilang pamilya, O Diyos, kayo po ang maitaas. Muli, salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala. In Jesus' name I pray, Amen. So, basahin po natin dito sa ating text, sa Mark chapter number 6 po tayo, verses 6 hanggang 13. Sabi po ng Biblia, "And he called unto him the 12, and began to send them forth by two and two, and gave them power over unclean spirits, and commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only, is no scrip, no bread, no money in their purse. But be shod with sandals, and not put on two coats. And he said unto them, In what place soever ye enter into an house, there abide still ye depart from that place. And whosoever shall not receive you, nor hear you, when you depart then, shake off the dust under your feet. For a testimony against them, verily I say unto you, it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for the city. And they went out and preached that men should repent. And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them." Yan po ang ating pong verses na binasa po. So, pag-aralan po natin ang ilang salita na pwede nating mapulot po dito. Yung called po dyan, sa Greek ay proskaliomai. Ang ibig sabihin po niyan ay to call toward oneself, summon. Di ba palasak po yan sa Senado ngayon, summon. Ang ibig sabihin ay invite. So, God called, or God is inviting us, para sa kanyang gawain, sa kanyang ministry. Yung send naman po dito ay apostelio sa Greek. It means to order to go to a place appointed, to send out on a mission. Yan po ang ibig sabihin. Alright, so to order to go to a place appointed for a mission. Okay? Yung commanded naman po dyan, paragelio sa Greek, ibig sabihin po ay to transmit a message, a charge. Yan po. So, meron po tayong dadaling mensahe sa mga tao. Alright? So, yan po ang ibig sabihin ng commanded po sa Greek word. Yung Greek po kasi yan ang original ng manuscript na tinatawag, yung Textus Receptus na tinanggap ng mga Kristiyano na nangaral po nung araw. So, to transmit a message. Meron po silang dadalhin mensahe sa mga tao. Alright? So, una po, napag-aralan natin itong Jesus called them. Sabi sa verse 6, di ba? Jesus called them, the 12. Kaya nga po yan ang pamagat natin. He called unto him the 12. So, pag tinawag po tayo ng Diyos, ini-invite niya po tayo. Okay?
So, hindi po lahat ng tao ay tinatawag. Hindi po lahat ng tao ay may invitation para sa kanyang gawain. Pero akalain nyo, pag tinawag ka niya, yan po ay isang malaking pribilehyo, opportunity, upang tayo po ay magamit ng Panginoon. At siya po ang tumatawag eh. Alright? So, if God calls, equip, sabi ko dyan. So, kung ang Diyos ang tumatawag, siya yung nag-i-equip, siya yung nagtitrain, siya yung nag-i-empower, siya yung nagtuturo, siya yung nag-i-equip. Lahat ng pangangailangan ng katulad ng isang sundalo, pag nag-training po yan sa PMA, ay i-equip po nila yan ng mga code, yung mga tinatawag na moral code, at lahat po ng character, kahit po yung mga uniform nila, provide po sa kanila until makagraduate at maging opisyal at ma-assign sa isang lugar. Kung meron man po silang operasyon sa isang battleground, ay ang gobyerno ang magpro-provide sa kanila. Ang gobyerno ang magtitrain sa kanila. Ganyan din po sa gawain ng Panginoon. Kung ang Diyos ang tumawag, siya yung mag-i-equip, siya yung magtuturo. Kaya wag po tayong matakot na tumugon sa panawagan ng Diyos. Bakit? Siya yung mag-i-equip eh. Alright? So, the ministry is the highest calling, ika nga. So, yan ang pinakamataas na calling. Ano ho? Ministry is the highest calling. And it is the holy calling. Yan ang banal na calling. And is the happy calling. Diba? Pinakamasayang calling po yan. Opo. So, kaya napakahalaga na pag nasa gawain tayo ng Diyos, siya po ang mag-i-equip sa atin. God calls common people. Ang tinatawag po ng Panginoon ay hindi yung matalino, hindi yung may secular, may degree course, hindi po primarily sa ganun eh. Alright? Or may doctoral, hindi tinitignan ng Diyos yung educational attainment ng tao bago niya tawagin. Okay? So, sapagkat hindi naman po secular ang ministry, kundi spiritual ang salita ng Diyos. Okay? So, nakakatulong po ang secular. Pwedeng yung secular viewpoint ay pwedeng gawan ng spiritual program. Pero basically po, ang ministry po is all about spiritual things. It's all about the mind of God. It's all about the vision of God. Kaya He calls common people. Kaya tingnan niyo po, sabi ng Bible, di ba, He chose the foolish things of this world to confound them who are the wise. So, yung common people po ang tinutukoy doon eh. Kaya nga po, tayo po na mga ordinaryong tao na naligtas, nakakilala sa ating Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas, tayo po ay may panawagan sa Panginoon. Alright? Pangalawa, Jesus sent them. When God calls them, He sent them. At God is sending us because people are going to hell. Kaya nga po nung sinend out ng Panginoon yung mga 12 of apostles, ay 2x2 po sila. Kaya nga may body-body system, di ba? May partner. For the sake of yung isa, kung marunong magsishare, yung isa ay mag-observe, magpipray. Alright? So kung may bata, siya yung mag-aalaga, patitigilan niya yung iyak, para makapagpatuloy na mangaral ng ebanghelyo yung isa. Oho. Kaya 2x2. Yung balikatan po, may body-body system ng mga delegates. Kasi dito po yung kinuha. Oh. So, 2x2. And gave them power over unclean spirit. Para mag-cast out po sila ng unclean spirit. Para po sila ay merong kapangyarihan to cast out devil spirits. Ano ho? And above all, God sending us out to reach those that are lost. Kaya nga yung Great Commission, go ye therefore and teach all nations, baptizing them, sabi niya. The name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, and so on and so forth. Diba? So, sinend out po tayo to reach out the lost and dying world. Ang tao po, makasalanan, ang bakabayaran ng kasalanan ay sa impyerno. Kaya nga po, tayo po ay sinend out upang i-reach out po sila. So why? Because meron po tayong daladalang mensahe ng kaligtasan upang sila po ay mapatawad ng kanilang kasalanan at sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang Panginoong Jesucristo po ang ating mensahe. Siya yung may buhay na walang hanggan. Hindi po relihiyon ang may buhay na walang hanggan. Hindi po church ang buhay na walang hanggan.
hindi po penitensya, pagpapapako sa cross, hindi po Ten Commandments, Sacraments, Communion, bunyag, hindi po. So, ang buhay na walang hanggan ay nasa Panginoong Jesucristo. Pag nanampalataya at tinanggap si Kristo, meron siyang buhay na walang hanggan. Yan po ang dala-dala natin mensahe. Yan ay mensahe ng pag-asa na ang tao ay mapunta sa langit, mga kapatid. Alright? So, ang Panginoon po ang magpapatawad sa kanila. Hindi po pare, pastor, ministro, ang magpapatawad ng kasalanan ng tao. Hindi po church, hindi po relihiyon, hindi po tubig ng bautismo, kundi si Jesus ang magpapatawad. Siya po ang tagapagligtas. Yan ang purpose po, kaya tayo sinend out. Kami po ay sinend out ng Bible Baptist Church Barani through the leadership of our beloved pastor, Pastor Sam, di ba? Rafael, sinend out dito sa Candon City. Why? Because we have a message to bring to the people here, the Word of God, the message of the gospel of salvation. Kaya nga napakahalaga ng ating pong panawagan. At alam niyo po, pag ligtas ka, meron kang panawagang magdala ng ebanghelyo. Kung tunay kang ligtas na sinasabi mo, tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, may panawagan kang magdala niya sa ibang tao. Hindi ka naligtas for nothing. Niligtas ka ng Diyos to be a witness for others. Okay? So, hindi ka lang po niligtas para mapunta sa langit. Kasi kung iniligtas ka lang para mapunta sa langit, after salvation, nasa langit ka na. Pero bakit pa tayo buhay? Sapagkat meron nga po tayong misyon. Sa lupang ito, yan po ay dalhin ang mensahe ng Diyos. Sinend out po tayo because the people are going to hell. So be a part of global evangelism. Hindi man tayo makapunta sa iba-ibang bansa, but we can support and pray for missionaries. Kaya dito sa Candon, we are supporting missionaries in our capacity. Meron pong 5 na sinusuportahan po tayo, di ba? Meron sa Israel, meron sa Cambodia, sa Laos, meron po doon sa iba-iba pa, di ba? Sapagkat yan po ang paraan. Bakit? Upang maabot ang mga tao. Alright, pangatlo po, panghuli, Jesus commanded them. Sabi sa dito, Mark 6:8, and commanded them, di ba? To take, that they should take nothing for the journey, save a staff only. Yung yung ano lang po, yung staff nila Di ba yung tungkod? Oo. Walang script. Kaya nga po ang ministry ay hindi script. No bread. Huwag magdadala ng pagkain. Nakalaan niya. Because God will provide. Sabi ng Biblia, give us this day our daily bread. God wants us to trust Him in our daily basis. Kaya nga huwag magdala ng bread. No money in the purse. Di ba? Huwag magdala ng pera. Kalahin niyo po yan, Bakit? Basta sumunod lang sa command. If God commanded us to do, He will provide of all the things that we need. He will provide. Sabi sa Mark 6:10-13, and He said unto them, in what place soever ye enter into a house, there abide till ye depart from that place. Pag pumasok ka sa bahay, kaya naniniwala po tayo sa house to house. Alright? So, pupunta sa bahay, pagka tinanggap ang gospel, maliligtas sila. Pero, sabi sa 11, and whosoever shall not receive you, meron din naman pong tatanggi, nor hear you, when you depart, shake off the dust under your feet, sabi niya. Yung isi-shake mo yung yung feet mo sa dust. For a testimony against them. Kasi po ang Panginoon pong bahala sa kanila. Pag namatay ang mga taong yan, hindi tinanggap si Kristo, haharap sila sa hukom ng Diyos sa langit. Ito ang ipapaalala ng Panginoon sa kanila. Hindi mo tinanggap Diba? Kaya nga po ang kaligtasan ay pagtanggap sa Panginoon. Alright? Hindi po pagbabautismo, hindi po pag-anib ng reliyon, hindi po paggawa ng mabuti, sapagkat walang sapat na kabutihan. Sabi sa Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved through faith, that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Receive lang, kasi biyaya nga po yan Gift ang ibig sabihin ng biyaya, ang grace. So pag gift yung grace, salvation is by grace through faith, at yan ay gift. At dahil gift yan, i-receive mo yan. Sapagkat pag hindi mo tinanggap ang gift, wala kang gift. Simple as that. Ano yung gift? Eternal life. The gift of God is eternal life through Jesus Christ. Kaya nga tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sapagkat nasa Kanya ang buhay na walang hanggan.
Okay? So, and they went out and preached that men should repent, verse 12. Kaya sabi ko dyan, if we are commanded, then we have no choice but to obey. Pag tayo po inutusan ng Diyos, parang isang military, yung chief of staff, pag nagutos siya, sabi nga ng mga military ay obey before you complain. Why? Because they cannot complain. They just obey to implement the command. Ganon din po tayo. If we are commanded, we have no choice but to obey. Pag hindi ka nag-o-obey, pag hindi ka nag-o-obey sa commandment ng Diyos, hindi mo ginagawa ang tama. Kaya nga sabi ng isang pastor, Dr. Jack Hiles, di ba? Sabi niya, if you are not a soul winner, you are a backslider. Matindi po yun, pero may katotohanan po yun. No? If you are not a soul winner, you are a backslider. Why? Because we are commanded. Go and preach the gospel to every creature. Okay? So, panguli, principles of the day, ministry is not a comfort zone, but a combat zone. So, hindi po tayo nasa gawain para magkaroon ng comfort, hanapin ang ating convenience, but it is a combat zone. Therefore, we must work, we must fight. Sabi nga ni Pastor Choi, fight, fight, fight. Hindi po yung battle cry sa Fort Bonifacio nun Fight, fight, fight. Alright? So, pangalawa, following the commandment is pleasing the commander. Okay? So, nalulugod po ang ating commander. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita na amin natutunan. Help us to obey at tumugon sa panawagan ninyo, sundin ang pinag-uutos ninyo. It is the only way to please the commander, obeying the commandment. Kaya kayo pong maitaas sa Diyos sa aming buhay. We are in the combat zone, not in the comfort zone. Kaya kayo po ang patuloy na magtrabaho sa amin at patuloy tayo makapaglingkod sa inyo. Jesus name I pray with thanksgiving. Amen. So, yan po ang ating daily words of encouragement. Bukas po ay Sunday. Sa Kandom po ay 8 to 9. Tayo po magkakaroon ng ating service po dito. And then because po 9:30 ganyan ay papapunta po tayo to attend our Mother's Day Church Anniversary, 46 years. At para po tayo po ay maki-witness natin ang kabutihan, faithfulness ng Diyos sa ating pong Mother Church sa Batac City. Alright? Alright, so magandang gabi, Brother Clyde. Pagpalain ng Panginoon ang iyong buhay. At patuloy ng Diyos ang magpala sa iyo. Alright, so magandang gabi po sa ating lahat. At unahin po natin ang Diyos sa araw ng bukas. At naniniwala po ako na pag inunan natin siya, uunahin din po tayo. Okay? So God bless po.